Bakit tumamlay ang pag-iibon sa Pilipinas? Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-curious breeder. Napansin nyo rin ba? Dati ang bilis natin magbenta ng lovebirds. Minsan kakapos mo pa lang, may kukuha na agad. Dati meron pang export, may mga buyer mula sa ibang bansa. At halos yata lahat ay gustong pumasok sa pagbi-breed ng lovebirds. Pero ngayon, parang ang tahimik na ng market. Ang daming for sale pero konti ang bumibili. So ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang tumamlay ang pag-iibon sa Pilipinas? Sa video na ito, pag-usapan natin ang tunay na dahilan at baka dito mo rin maintindihan kung paano makaka-adapt sa bagong takbo ng hobby. Ang una pong dahilan, humina ang export sa market. Dati, malaking bahagi ng kita ng mga breeder ay galing po talaga sa export. Meron pong demand mula sa ibang bansa. Kaya kahit marami kang ibon ay makukuha at makukuha talaga. Pero habang tumatagal, humigpit ang mga regulasyon. Mas naging strict ang mga requirements, lalo na sa pagkuha ng permits, quarantine at disease control. At dagdag pa dito, nagkaroon ng takot sa bird flu o mga sakit sa ibon. Kaya marami pong bansa ang naglimit o tuluyang nagbawal ng pagpasok ng ibon mula sa ibang lugar. At ano po ang naging epekto? Nawalan tayo ng malaking market. Parang biglang lumiit ang mundo ng pagbebentahan. Ang ikalawang dahilan ay oversupply o sobrang daming ibon. Noong kasagsagan po ng pag-iibon ay halos lahat yata ay gustong maging breeder. Maraming pumasok sa hobby na ito, lalo na noong panahon ng pandemic dahil nasa bahay lang ang mga tao. At ang nangyari, dumami ng dumami ang production ng ibon. Lahat ay nagpaparami. Pero ang problema, hindi naman dumami ang buyers. Kapag mas marami ang supply kaysa sa demand, natural, automatic, babagsak ang presyo ng ibon. At kapag mababa na ang presyo, mas nahirapan tayong makabenta. Ang pangatlong dahilan, nagbago ang trending ng hobby. Aminin natin, no, ang hobby ay parang trending lang din. May panahon na sobrang sikat ito, tapos biglang humihina. Noong pandemic, ang daming nahook sa pag-aalaga ng ibon. Pero ngayon, bumalik na sa trabaho ang mga tao at wala na silang masyadong oras. Yung iba naman, lumipat sa ibang hobby tulad ng aquascaping o pag-aalaga ng mga reptiles o pag-aalaga ng aso at pusa. Kaya kahit marami pa ring ibon, mas konti na ang taong interesadong bumili ng ibon. Pang-apat na dahilan ay ang economic factors o problema sa pera. Sa panahon natin ngayon na mayroong gera sa ibang bansa ay hindi na biro ang gastusin. Patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina. Tumataas din ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangangailangan. Kaya kung dati po kaya ng tao bumili ng ibon bilang hobby, ngayon mas pinipili na nilang magtipid. Ang ibon, kahit gaano pa yung kaganda, ay nagiging non-essential yan sa paningin ng karamihan. At ang resulta, bumabagal talaga ang bentahan sa ibon. Panglimang dahilan, mas maigpit ang regulasyon. Sa Pilipinas, may mga batas na kailangang sundin pagdating sa breeding at pagbebenta ng hayop. Mas naging istrikto ang monitoring, lalo na sa permits at legal na proseso. Kaya yung ibang breeder na nahihirapan o natatakot sa requirements ay mas pinili na lang na tumigil sa pag-iibon. At yung iba naman, hindi na makapag-expand dahil sa limitasyon. Pang-anim na dahilan, ang pagbagsak ng mutation craze na tinatawag. Dati, sobrang hype na mga mutation, kagaya ng opaline, ino, turquoise, at kung ano-ano pa.
Kapag nakapagpalabas ka ng kakaibang kulay, mataas agad ang presyo kahit hindi pa ganun ka-stable ang genetics. Meron at meron pa rin bibili niyan. Pero ngayon, mas educated na ang mga buyers. Alam na nila kung ano ang quality at hindi. At dahil marami na ring breeder ang may ganitong mutation, hindi na siya ganun ka-rare. Kaya bumababa na rin ang value ng ibon. Pangpitong dahilan, sobrang daming nagbebenta online. Sa Facebook pa lamang, ang dami ng groups at sellers. Pare-pareho ang ibon, pare-pareho ang presyo at minsan mas mura pa nga sa iba. Kung wala kang kakaibang ibon, mahirapan ka talagang mapansin. Kaya kahit maganda ang ibon mo, kung hindi ka marunong mag-market, matatagalan talaga ang pagbebenta. So, ang conclusion, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga breeder o hobbyist? Simple lamang po, hindi pa po patay ang pag-iibon. Nagbago lamang ang laro. Dati, kahit sino pwedeng kumita basta magparami ka lang. Pero ngayon, kailangan mo nang maging mas strategic. Kailangan mo ng quality na ibon. Kailangan mo ng tamang kaalaman sa genetics. At higit sa lahat, kailangan mong matutong mag-adapt sa market. Kung gusto mong magtagal sa hobby na ito, hindi po sapat ang sipag lang. Kailangan pong meron kang diskarte para makabenta ng ibon. Kung nakatulong po sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas maraming kaibon ang makaintindi kung ano talaga ang nangyayari sa hobby natin ngayon. At kung gusto mo pa ng mga ganitong topic, tips sa breeding, genetics, at marketing, mag-comment ka lamang po sa baba. Shoutout po sa mga sumusunod kay Sir Jaime Edison, kay Sir Fred Morga, kay Sir Mike Boncocan, kay Sir Fernando Arroyo, kay Sir Erwin Punsalan, at sa isang masugid na subscriber natin, kay Ma'am Eileen Kalim. Shout out din po kay Sir Ronald Alan Dagang, kay Prince Darius Bartolay, kay Sarmiento Vincent, kay Sir Juni Jones, at siyempre kay Kuya G. At gayon din kay Christian Abisilia. Yan, maraming salamat po sa inyong suporta at hanggang dito na lamang po. God bless.